Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. At ating pong tatalakayin pong gabi ay patungkol po sa katangian na tataglayin ng bilang Kristiyano. Ano po ang mga katangian na dapat taglayin ng tao bilang Kristiyano? Una, ito yung magkaroon ng mahabang pasensya. Ang matalino ay tahimik kapag tinutokso. Bakit kailangan pong maging tahimik? Sabi po dito sa Kawikaan, chapter 12, verse 16 to 18, ang hangal ay madaling magalit, ngunit ang taong maalam ay hindi pinapansin ang pag-iinsulto. Ang pagkainis ng mangmang ay agad nahahalata, ngunit ang matalino hindi pinapansin ang pagkutya. Ang mangmang po, ang ibig ko sabihin po ng mangmang po dito ay siya po ay padalos-dalos. Hindi po niya iniisip o pinag-aaralan ang kanyang binibitawang salita. Pagkus siya ay biglang nagagalit. Nagagalit po siya na walang dahilan. Sa pagsasabi po ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang sinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Bilang Kristiyano po na nakakilala sa ating Panginoon, dapat po tayo ay magiging tapat. Sapagkat yung makakamit ang katarungan sa pagsasabi ng katotohanan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat sa damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Halimbawa po, ito yung magigipag-ugnayan mo sa taong may problema. Kung gusto mo siyang tulungan, daanin po sa magandang payo. Hindi po yung tutulungan mo na may kasamang galit din, katulad ng kanyang nasa puso. Ito ay pagtuturo ng karunungan sa pagkokontrol ng emosyon, katapatan sa pananalita at kapangyarihan ng dila. Sa kapangyarihan po ng dila, dito po lumalabas po ang magagandang halimbawa sa pagkikipagtulungan sa taong hindi maalam. Binibigyan diin nito ang matalino ay hindi nagpapapekto sa pag-iinsulto. Sapagkat ang matalino po dito ay hindi po siya nagpapaapekto sa pag-iinsulto sapagkat meron po siyang mahabang pasensya. Hindi rin po siya padalos-dalos na nakikibagay sa taong walang kaalaman. Number 2, makinig bago mag-react. Makinig bago magsalita. Ito ang prinsipyong makinig bago magsalita ay mahalaga para sa mas malalim na pag-unawa at epektibong komunikasyon. Tama po na makinig po muna tayo para mas lalo nating maiintindihan ang mensahe ng tagapagsalita. Sabi po dito sa Santiago 1:19 hanggang 20,
ay nagtuturo ng praktikal na karunungan para sa maayos na relasyon, mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Sinasabi po dito, ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katwiran na nais ng Diyos. Sapagkat ang nais po ng Diyos ay ang kabutihan ng tao, ang pagmamahalan. Ito ay paalala na kontrolin ang emosyon at dila upang maipakita ang karakter ng Diyos. Tumago po tayo dito. Mabilis na pakikinig. Ang pagiging alisto o mabilis makinig ay nangangahulugang paglaan ng panahon upang maunawaan ang buong sitwasyon bago magbigay ng opinyon. Ito ay nagpapakita ng respeto at pagpapakumbaba. Tama po na ang pagiging alisto sa lahat po na dumadalo, kailangan po tayo na makinig sa mga nangangaral o nagtuturo para mas lalo nating maintindihan ang kanyang sinasabi at bilang respeto. Number 2, mabagal sa pagsasalita. Nangangahulugang ito ng pagkontrol sa dila at hindi padalos-dalos na pagsasalita. Ang layunin ay mag-isip muna bago magsalita upang maiwasan ang makasakit o makapagsabi ng maling bagay. Dapat po nating isipin na hindi po lahat ng ating sinasabi ay tama. Dapat po nating unawain bago po tayo magsalita. Ikatlo, mabagal sa pagkagalit. Ito ay babala laban sa madaling pag-init ng ulo o pagwawala ng emosyon. Ayon sa talata 12, ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katwiran ng Diyos. Sa halip, ito ay nagdudulot ng gulo at kasalanan. Dapat po nating intindihin na kapag mainit ang isa, hindi po natin dapat sabayan. Sapagkat ito ay mabagal sa pagkagalit laban sa madaling pag-init ng ulo. Hindi po na dapat nating kontrolin po ito na hindi po tayo dapat padalos-dalos. Number 3, magdasal para sa kapwa. Ipanalangin nyo ang mga umiinsulto sa inyo. Ayon sa Mateo chapter 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Ibig po sabihin nito, dapat po nating mahalin ang ating kapwa. Hindi lang po sa ating kapamilya, magulang, kaibigan, pinsan, o kamag-anak ang mahalin, kundi maging sa ibang tao rin.
dahil napapaloob po dito ang isa sa dalawang utos na itinuro ng Diyos sa kanyang mga apostoles. Number 1, ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Number 2, ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito po yung gusto kong ipahiwatig na ibigin ang iyong kaaway. Sapagkat ang pag-ibig ay ang Diyos. Ito po yung pagiging komunikasyon natin sa ating Panginoon. Dahil kung di mo minahal ang iyong kapwa, ganun din, di mo rin minahal ang ating Panginoon. Ipanalangin ang umuusig. Ang pagdarasal ay para sa kanila ay nagbabago sa ating puso. Nagtatanggal ng puot at humihingi ng kabutihan para sa kanila sa mata ng Diyos. Bakit kailangan daw po nating panalangin ang mga umuusig? Sapagkat dahil sa panalangin, ito ay mabisang sandata po natin sa Panginoon. Kung hindi po natin nagagawa sa realidad, ang Panginoon po ang siyang gagawa para sa atin. Dahil ang panalangin ay nakapagbabago at tinatanggal po ang puot sa ating puso. Ang layunin po nito ay ang paggawa nito ay nagpapakita na tayo ay tunay na anak ng Ama sa Langit na nagbibigay ng araw at ulan. Number 4, magpatawad at magpakumbaba. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Sabi po dito sa Efeso chapter 4 verse 22, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin nyo ang iyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Bakit po sinasabi na iwanan po natin ang dating pamumuhay? Dahil kung dati po ay makasalanan po tayo, mamamatay tao, sukdulan ng kasamaan, ito po ay may hangganan. Dahil ang nais ng Diyos ay ang kabutihan po natin. Dahil nilikha po tayo ng Diyos na kanyang kawangis. Ayaw po ng Diyos na madumisan ang kanyang nilikha. Kumbaga, magbalik loob po tayo sa ating Panginoon. Ito ay isang panawagan na radikal na pagbabago. Iwanan at hubarin ang dating pamumuhay na pagkatao na nasisira dahil sa panlilinlang ng pita o pagnanasa. Ano po ang ibig sabihin na hubarin ang dating pagkatao? Ito rin po ay madalas na inihahambing sa paghuhubad ng maruming damit. Ibig sabihin po, nalipunan na po natin ng tuluyan ang lumang gawi o masamang pag-uugali o masamang kaisipan na nakasanayan po natin. Kung dati po ay chismoso o chismosa po tayo, kung iwan po natin yung ganong masama at papalitan po natin ng mabuti, ito po yung darating na sa atin ng pagbabago. Chismis po natin ang magandang balita ng Diyos. Ating ipahayag sa mga
kapitbahay po natin, sa ating kakilala, upang magkaroon po ng saysay ang ating buhay. Number 5, huwag palakihin ang maliit na issue. Ang matalino ay hindi napapalaki ng alitan. Kawikaan 20 verse 3. Ang marangal na tao ay umiiwas sa kaguluhan. Ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Ito ay nagbibigay praktikal na karunungan patungkol sa pag-uugali at pakikipagkapwa. Marami pong paraan ang matalino upang huwag nang palakihin ang maliit na issue. Dahil ang maliit na issue, kapag iyong pinuna at ikipagsagupa ka, ito ay walang magandang may dudulot sapagkat naroroon ang galit. Ang maliit ay lumalaki. Ang galit po ay hindi po nasasagot ng isa pang galit, sapagkat yun po ay nasa pag-ugali po ng tao. Kaya po ang matalino ay hindi na po pinapalaki ang issue. Kumbaga, kanya na rin po iniiwasan po ito. Ang tunay na karangalan at karunungan ay nakikita sa pagpili ng kapayapaan sa halip ng pakikipag-away. Ito po yung gusto ng matalino. Ang tunay na karangalan at karunungan. Hindi po siya pumapayag na makikipag-away. Ang isang taong marangal o matalino ay may sapat na pagtitimpi o self-control o pagpigil sa sarili upang hindi pumatol o umiwas sa mga walang kwentang argumento o gulo. Dahil po ang kaguluhan po ay walang magandang maidudulot sa mga tao, maging sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil po ang mangmang ay inilalarawan bilang taong mabilis magalit, mahilig makialam, laging naghahanap ng pagtatalo. Ang pag-iwas po, mga kapatid, ang pag-iwas sa gulo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng kapanahunan. Ito po yung nahihinog po tayo sa karunungan o katuruan ng mabuti. Kaya po natin yung away na nandyan, basta umuiwas po tayo, hindi po natin kawalan na ang pag-iwas na tayo ay mahina o tayo po ay talo. At ito rin po yung tanda po natin sa paggalang sa ating Panginoon. At hanggang dito na lang po ang ating natalakay ngayong gabi. Maraming salamat po.